Diyos na nakuha ko kahapon sa ating masayang year-end program. Sa biyaya ng Panginoon, tayo'y nakapagtipon, nagsaya tayo sa pagkain, sa fellowship, sa isa't isa, sa mga game masters and games. Nag-enjoy tayo sa presentation, and I'm sure mas lalo kayo nag-enjoy sa presentation namin na practice lang ng mga couples yesterday. Nag-enjoy tayo sapagkat maganda yung mensahe namin doon sa aming inawit. At ulitin ko, yung maganda naming pinractice na awitin, meekness and majesty, manhood and deity, in perfect harmony, the man who is God, Lord of eternity, dwells in humanity, kneels in humility, and washes our feet. Father's pure radiance, perfect in innocence, yet learns obedience to death on a cross, suffering to give us life, conquering through sacrifice, and as they crucify, praise, Father, forgive. Wisdom unsearchable, God the invisible, love indestructible, in frailty appears. Lord of infinity, stooping so tenderly, lifts our humanity to the heights of His throne. Oh, what a mystery, meekness and majesty. Bow down and worship, for this is your God. This is your God. Purihin ng Diyos sa kabila ng kanyang napakataas na kalagayan. Siya'y nagpakababa. Ako may mensahe man ng Kapaskuhan na inaalala, hindi yung sabsaban lamang, kundi yung Diyos na makapangyarihan ay nagpakababa. At inalay ang kanyang buhay, naging masunurin sa kalooban ng kanyang Ama hanggang sa huling hininga. At nais kong sabihin sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, in person and online, yan ang modelo ng tunay na tao. Ang Diyos na nagkatawang tao. Yan ang hinahanap ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos sa kanyang orihinal na kalagayan ng mga tao na ginawa ayon sa wangis ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan, yan ang paliwanag kung bakit nasira ang imahe. Subalit may magandang balita. Narito ang anak ng Diyos. Behold your God. Sinabi sa aklat ng Pilipos, bagamat si Pablo ay nabilanggo sa paglilingkod sa kanya, na nagmamahal sa kanya, sa kabila ng kanyang kasalanan at kasamaan, at sa kanyang paglilingkod, siya'y nabilanggo, siya'y naghirap sa pagsunod sa nagmamahal sa kanya. Ito ang sabi niya sa mga taga-Pilipos at sa lahat ng mga anak ng Diyos, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Philippians chapter 2 verse 5 and verse 6, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring ang isang bagay na dapat panghawakan, ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging katulad ng tao at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya itinaas siya ng Diyos sa pinakamataas na kalagayan na may pinakamataas na pangalan upang ang bawat tuhod ay lumuhod. Ang bawat dila ay magsabi, siya ay Panginoon sa ikalawalhati ng Diyos Ama. So ito ang nais ituro sa iyo at sa akin, mga kaibigan, mga minamahal na mga kapatiran kay Hesus Kristo. Ito ang nais niya sa iyong buhay. Na sa lahat ng karanasan sa mundong ito na bumagsak sa kasalanan, ay layunin niya, hangarin niya, na baguhin ng ating buhay, ang ating puso na imposible sa ating mga sarili maliban sa kanyang ginawang pagpapakababa at pagsunod
Kahit anong karanasan sa buhay, may pandemya o wala, meron o wala, may asawa o wala, anumang sitwasyon sa buhay, may tornado, may COVID, may Delta, may Omicron, may Odette o anumang mga pangalan ng mga disaster, may problema sa pamilya, may problema sa relasyon, may kahirapan, walang trabaho, may karamdaman, may kamatayan. Masdan mo ang anak ng Diyos sa kanyang kababaan. Yan ang natutunan ng tao ng Diyos dito sa teksto na ating binabasa. At ni-research ito ni Dr. Luke. Ito'y reliable. Nakausap niya, na-interview niya ang mga unang witnesses ng pagparito ng anak ng Diyos, ng kanyang pamumuhay, ng kanyang pagtuturo, ng kanyang kababaan, ng kanyang pagmamahal sa mga makasalanan. Na-interview niya at siya'y kasama ng isa sa dakilang tao ng Diyos na pinakamakasalanan, sinabi niya, si Pablo, at sa kanyang paglilingkod. At inilagay niya ngayon dito sa tulong ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. At sa ating modernong kapanahonan, pwede mong mabasa dito sa maliit na equipment na ito, sa man panahon, ang dakilang historya ng pag-ibig ng Diyos sa iyo na hindi karapat-dapat, nararapat sa walang hanggang quarantine na walang labasan, hiwalay sa Diyos magpakailan pa man. Ngunit ganoon lamang ang pag-ibig niya sa makasalanang sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang anak. Yan ang natutunan dito sa research ni Dr. Luke kay Zacharias at Elizabeth, lalo na kay Zacharias. Bagamat siya ay lingkod ng Diyos, bagamat siya ay maraming alam sa historya ng pagtutubos ng Diyos sa lumang tipan, at siya ay pinuno at siya ay tagapagturo. Subalit, nung pinahayag sa kanya sa chapter 1, nung unang inaral natin sa aklat ng Lucas, nang nagpakita sa kanya ang anghel na si Gabriel, tinugon ang iyong kahilingan sa panalangin. Maaring sa personal, sa pangailangan nila, ng kanilang anak, bagamat sila'y matanda na, o sa buhay nila bilang nasyonal, na kaligtasan sa pagkakailipin ng tugon ng anghel, magalak ka at huwag kang matakot. Sapagkat isisilang sa iyo at ipapangalan mo ang isang bata, ang pangalan ay Juan. At siya'y nag-alinlangan. Sinabi niya dito, paano mangyayari yan? Ako'y matanda na. Sinabi niya, ako si Gabriel, sinugo ako ng kataas-taasang Diyos. Pero dahil hindi ka sumampalataya, ikaw ay mapipipi hanggang sa araw na mangyari ang sinabi ng Diyos. So ito ang teksto natin na kung saan ay matututunan natin ang natutunan ng tao ng Diyos sa panahon ng kanyang katahimikan, sa panahon na siya'y walang marinig, sa panahon na hindi niya magawa ang mga gawaing kinalulugdan niya, ang paglilingkod sa Diyos. Dahil sa pagdidisiplina sa Kanya, may tinuturo ang Diyos sa gitna ng katahimikan. Subalit ang Diyos ay patuloy sa Kanyang gawain ng pagtutupad ng Kanyang pangako, lalo na patungkol sa kaligtasan, at ang Kanyang anak ay sinugo upang ihanda ang tagapagligtas ng sanlibutan. So anong mensahe dito mga kapatid at mga kaibigan na pwede mong baunin sa iyo? Na ang Diyos natin ay tapat sa pagtupad ng Kanyang pangako at siya'y puno ng grasya sa pagkakaloob niya na
sa atin ng maluwalhating ibanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo na inihanda sa pagdating ni Juan. Kaya't marapat lamang na siya'y ating sambahin, purihin, pagtiwalaan, sundin at paglingkuran dahil sa kanyang kadakilaan ng papahayag ng kanyang katapatan. At mapalad tayo mga kapatid, mga kaibigan, dahil kompleto ang ating record na reliable mula Genesis hanggang Revelation ng kwento ng pag-ibig niya ng pagtatubos sa atin na mga hindi karapat-dapat. Kumusta ka ngayong nakaraang pandemic? Nasa pandemic pa rin naman tayo. Ikaw ba ay tumugon ng pagsamba, ng papuri, ng pagtitiwala, ng pagsunod, ng paglilingkod sa Kanya? Mga kapatid, dinahamon ko ang bawat isa sa inyo. Salamat na i-preserve na tayo. More than 5 million ang pumanaw sa virus na ito. Ikaw at ako ay may pagkakataon pa na muli nating palalimin ang pagkakilala natin sa Kanya. At tayo sa kahabagan ng Diyos ay magpatuloy sa pagsamba at paglilingkod sa Kanya na may kagalahan, may katapatan. Ito ang makikita natin sa buhay ni Zacarias at ni Elizabeth, na kahit sila ay lipas na sa panahon dahil sa katandaan, subalit ang Diyos ay pinatunayan niya siya'y soberano sa lahat. Walang imposible sa Diyos. Kung ano mang kalagayan mo ngayon, nais kang kausapin dito, walang imposible sa Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan paman. At sa maikling buhay mo, nais kanyang kausapin. Sapagkat doon sa libingan na yung pupuntahan, wala ka nang maririnig at wala ka nang magagawa. Purihin ng Diyos. Meron kang pandinig. At sana yung puso mo hindi tumigas, kundi bigyan ka ng pusong malambot upang maranasan mo ang pagpapala ng Diyos na tapat sa iyo sa lahat ng panahon at handang magpala sa iyo. O mga kapatid ko kay Kristo, ito ang ating Diyos. Sa ipuno ng grasya, tingnan natin ang pagtuturo niya sa kanyang lingkod na si Zacarias at kung paano siya tumugon dahil sa katapatan ng Diyos at kung paano siya sumampalataya na ang pangako ng Diyos ay pawang katotohanan lamang. Kaya itong nabasa natin dito ay makikita natin ang kanyang pag-awit na tinawag na the Benedictus. At sa awit na yan, napakalawak ng blessing ng Ibanghelyo. Kuminsan napakababaw ng tingin natin sa kaligtasan. Mapatawad lang, ganun lang. Dito sa awit ni Zacarias, makikita natin, bagamat ito ay patungkol sa pagpupuri niya sa kanyang anak na si Juan, subalit ito ay patungkol sa Ebanghelyo kay Heso Kristo, ang Panginoon ng tagapagligtas ng sanlibutan. Sinabi ng commentary sa Gospel Transformation Bible, the Spirit-inspired proclamation from Zechariah gave us a beautiful and powerful picture of the gospel. We often think of the gospel of the message of God legally forgiving our sins, justifying us, because of Jesus' work on the cross. While this is true, Zechariah's song, along with many other Bible passages, shows us the gospel is even more comprehensive. The gospel is explained here as God visiting and staying with His people. Verse 68, saving us from our enemies, verse 71. Fulfilling His ancient promises to us, 70 to 73. Delivering us from, so that we might serve Him without fear, and verse 75. Forgiving our sins, and verse 77. Shining light in our darkness, verse 79. And guiding us into a life of peace, in verse 79. The gospel is full of mercy.
God not giving us what our deserves, but even more, it is full of grace, with God giving us countless gifts of His presence. So when we begin to grasp the breadth and depth and gracious and comprehensive work of God through Jesus as described here, our hearts are engaged with devotion to God. We begin to get a vision of all that God is for us. Understanding the gospel in this broader way makes Jesus not just the religious part of our lives, but the focus of our hope. And we should meditate regularly the fullness of our salvation. Purihin ng Diyos kung naintindihan natin ang napakalawak ng scope, ng sakop, ng kaligtasan sa iyo. Ang resulta nito ang ating buong pag-asa, mga kapatid, mga kaibigan, sa Kanya lamang. At may resulta ito ng buhay, ng kagalahan at paglilingkod sa Kanya. Dalawang bagay, gusto ko, hatiin natin itong bahagi ng banal na kasulatan. Una, yung verses 57 to 66. Isama na natin ng verse 80. Makita natin dito yung paglaya ni Zacarias dahil sa kahabagan ng Diyos. And then yung kalahati, verses 67 to 79, yung pag-awit ni Zacarias sa kaligtasan ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo. So number 1, yung paglaya ni Zacarias sa kahabagan ng Diyos. Una, makita natin dito ang pagkapanganak ni Juan. Nang unay, hindi niya pinaniwalaan. Siyang nabuhan, siya'y pinatahimik ng Diyos para patunayan ng Diyos na ito ay soberano at tapat sa Kanyang pangako at walang imposible sa Kanya. At ipinahayag din ito kay Maria na atin na pag-aralan ng nakaraan. At most probably, sa verse 56, si Maria ay nanatiling kasama niya ng may 3 buwan at umuwi siya sa kanyang bahay. Mga 6 months na noon si Elizabeth na kanyang kamag-anak na kung saan ay nagalak, nasa sa napupunan niya sa ina ng kanyang Panginoon na si Maria. And most probably, nakita ni Maria kung paano mag-deliver yung isang lipas na sa panahon na matanda sa kanyang kabuuanan. Kung paano ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Imagine mo yung effect nito kay Maria na nagdadalang tao na rin sa tagapagligtas ng sanlibutan. Isipin natin dito kung paano si Elizabeth ay maalala niya na may tao din na babae sa lumang tipan na ang pangalan ay si Sarah na lipas din sa panahon at siya'y natawa. Natawa si Sarah. Natawa din si Abraham. At ito din ang nakikita natin na si Sarah nung siya'y nanganak. I'm sure si Zacarias kahit siya'y bingi at pipi, nakikita niya yung pangyayari na ito ng katuparan ng Diyos sa sinabi sa kanya. Ito'y tears with joy. May kagalakan sa katapatan ng Diyos. At alam ito ni Maria at ni Zacarias na hindi agad nalaman ng mga kapitbahay nila, pero nang malaman nila, maaring hindi agad sila naniniwala. Pero sa verse 58, nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na nagpakita ang Panginoon sa dakilang awa sa kanya, na sila'y nakigalak sa kanya. Ito ay mensahe ng kagalakan. Sapagkat ang Diyos ay may ginagawa, inahahanda niya ang pagdating na magbibigay ng tunay na kagalakan, joy to the world. The Lord is come. Kaya bago dumating ang
pinakakagalakan ng sanlibutan ay meron ng kagalakan dito na nakikita natin sa pamilya ni Zacarias at sa mga kamag-anak at sa mga tao. This is just an anticipation of the coming Messiah, the Savior of the world, na bibigay ng kagalakan. At para sa atin mga kapatiran, hindi lang Pasko natin naaalala ang nagbibigay ng kagalakan ng ating puso sa lahat ng araw ng existence natin. Sa biyaya ng Diyos, inaalala natin ang kanyang katapatan. Huwag lang tayong makalimot. Huwag lang tayong maging makamundo. Huwag lang tayo nakapokus sa sarili, kundi sa Kanya, bigay ng kagalakan sa sanlibutan. Dito nakikita natin kung paano si Zacarias unti-unti na mapapalaya sa kanyang pagkakapipi, sa kanyang pagkakabingi dahil sa hindi niya paniniwala sa salita ng Diyos. At gusto ko makita mo agad na mabigat sa Diyos ang hindi siya paniwalaan, sapagkat siya'y totoo at pawang katotohanan lamang. Sumunod na pangyayari, 59, yung pagtutuli kay Juan. Sa ikawalong araw ay dumating sila upang tuliin ng sanggol. At ito ay dahil bilang Hudyo ay may kaugnayan dito kay Abraham. Sa Genesis 17:12, Leviticus 12 verse 3, na mga Hudyo na ipapanganak, sila'y nalalaki, sila'y tutuliin bilang sign, bilang tipan, na sila'y kabilang sa bayan ng Israel, sa bayan ng Diyos. At kaakibat dito, ang pagpaalala sa sanggol sa lahat, na sila'y may obligasyon, na sila'y may tipan, na mahalin ng Diyos ang buong puso, lakas at kaluluwa, at mahalin ng kapwa, kagaya ng pagmamahal sa sarili. Normally, pwedeng magtuli yung babae daw, pero normally yung mga lalaki, yung mga leader, at leader ito si Zacarias. At siya most probably ang nagtuli sa kanyang anak. Alam niyo naman, may kasamang dugo yan, at habang tinutuli niya ang kanyang anak ayon sa turo ng Diyos sa kanila bilang bayang Israel, sa tipan ng Diyos sa kanila. Imagine mo, dito si Zacarias na hindi siya naniwala noon at ngayon nakikita ng mga mata niya, bagamat hindi siya nakakarinig, hindi siya makakapagsalita, pero baka nanginginig siya. Ito ang katapatan ng Diyos. Gusto ko makita ninyo ang epekto nito ng kagalahan at may pagluha sa isang tao ng Diyos, na tinuruan ng Diyos sa paraan na ito, na sa anumang panahon, siya hindi nagbabago. Kaya karapat dapat purihin at sambahin kahit hindi naiintindihan. Kahit against all odds, God is God. At sa pag-ibigay ng pangalan sa sanggol na ito, nung ikawalong araw, nung siya'y tuluyin, siya'y tatawagin sana nilang Zacarias ayon sa pangalan ng kanyang ama. May kaugalian yata sila noon ng mga Israel kung ano yung pangalan ng ama, o commonly yung lolo, yun ang kanilang pinapangalan. Hindi ko alam kung may kaugnayan o naintindihan ng tatay ko, dahil ang tatay ko si Ismael at ako ay Ismael. Pero mga Hudyo, sa kanila normally ganoon ang kanilang ginagawa, na ipinapangalan nila yung sanggol na lalaki sa ama o most probably sa lolo. Kaya ang mga kamag-anak niya, sinasabi niya, yung pangalan niya ay Zacarias dahil ang ama niya ay si Zacarias. Pero tumugon dito si Elizabeth ng may pananampalataya dahil sinabi ng lingkod ng Diyos ni Gabriel na ang pangalan ng sanggol na yan ay Gabriel.
Kaya dito'y tumugon si Elizabeth, ang pangalan niya ay Juan, nang ibig sabihin ay the Lord is gracious. Ang Panginoon ay puno ng grasya sa kanya, na bagamat bahog at siya'y nasa panahon na siya'y may kalungkutan, nahabag ang Diyos. Yan ang ibig sabihin ng Juan. Yan ang ibig sabihin ng regalo ng Diyos. Pero sabi ng kamag-anak niya, Zacarias ang pangalan niya. Sinabi ni Elizabeth, hindi. Sabi ng isang commentator, medyo emphatic ang sagot ni Elizabeth. Ang pangalan niya ay Juan. Ay, imagine natin dito, mukhang may chaos na. Ito, sa pagbibigay lang ng pangalan, nangyayari ba yan sa inyo? Kapag merong nanganganak at bibigay ng pangalan, nag-aaway-aaway ba yung mga biyanan o sana hindi? So, ito yung tension. So, paano maayos ang tension? Itanong natin sa Ama. Siguro nakatingin lang si Zacarias dahil sa ipit bingi, and so therefore, ang suggestion dito ay verse 63. Sininya sa nilang kanyang ama kung anong ibig niyang itawag sa sanggol, and verse 63, himingi siya ng sulatan, ng kanyang susulat. At sinulat niya, ang pangalan niya ay Juan. Si Juan ito, si Zacarias ito na siyang nabuwan na dinisiplina ng Diyos sapagkat siya'y hindi naniwala. At ngayon, sa panahon ng kanyang pagbubulay-bulay, pag-iisip, talaga, tapat itong Diyos na ipinangaral ko at sinasamba namin ng mga Hudyo. Kaya yung pagbibigay niyang pangalan nito ay pagtugon ng pananampalataya sa Diyos. Pagtugon ng pagtitiwala kay Zacarias at Elizabeth. Juan ng papangalan sapagkat yan ang sinabi ng Diyos. Nakikita niyo ba yung prinsipyo dito kung anong sinabi ng Diyos? Huwag kang maangal. Huwag kang mapag-alinlangan. Huwag kang umasa sa damdamin mo, sinungaling. Sinabi ni Jeremias, the heart is deceitful above all else and desperately wicked. Bakit umaasa ka sa damdamin mo? Kung Kristiyano kang totoo, behold your God. Masdan mo ang iyong tapat na Diyos. At sa pagsunod ni Zacarias, dito nakita natin ang paglaya niya sa verse 64. Biglang nabuksan ang kanyang bibig. Nakalaya ang kanyang dila at siya'y nagsalita na pinupuri ang Diyos. Yan ang tugon sa mga dinisiplina niya at binigyan niya ng habag ng pagsisisi at pananampalataya at revival, pagpupuri sa Diyos. Pwede ka na niya na iwanan sa kalagayan mo kung may katigasan ka ng puso. Subalit siya'y mahabagin at tapat. Nais niyang ilagak mo ang iyong buong pag-asa sa Kanya. Hindi sa iyong abilidad, hindi sa iyong karir, hindi sa iyong pamilya. Maging sa iglesia, maging sa mga pastor, mga diakono. Sa Kanya na lumikha sa iyo. Sa Kanya na nag-supply sa iyo. Sa Kanya na nag-alay ng Kanyang anak upang ikay matubos at madala niya sa Kanyang walang hanggang tahanan na wala ng pagluha, na wala ng virus, wala ng kasalanan, wala ng kamatayan. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig niya sa iyo na hindi ka ibig-ibig. So ito ang ating matutunan sa paggawa sa buhay ni Zacarias. Hindi lang si Zacarias, may issue dito. Hindi lang pang national, kundi pang sanlibutan. Sapagkat inihahanda niya ang pagdating ng tagapagligtas ng sanlibutan.
Anong epekto nito sa lahat ng tao na nakakita, nakarinig, nagkaroon sa verse 65, nagkaroon ng takot sa lahat, nakapalibot sa kanila. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pinag-usapan sa buong maburol na Judea. At kung merong Facebook lang yon o ang tawag doon sa isa pa, baka trending siya eh. Number one, trending siya. Isang baog matanda ng anak. Juan ng pangalan. Ang pangalan ay The Lord is Gracious. Trending. Sa lahat ng balita. Sa YouTube. Front page. Pero ang epekto dito hindi lang sensational, kundi natakot sila. Gawa ito ng Diyos. Remember, 400 years, walang paggawa ang Diyos sa kanila, walang prophet sa kanila. 400 silence. And then gumawa ang Diyos in preparation to His promise, the one who will destroy the enemy of our soul, Satan. So sila'y tumahimik. Alam niyo ba, ito'y katumbas ng ginawa ni Maria nung sinilang na ang tagapagligtas. Ang sabi doon, inalala niya sa kanyang puso. She treasured all these things in her heart. Sa book ni Matthew. May lesson dito, yung tinatawag na spiritual reflection o meditation. Dahil may ginagawa ang Diyos. Meron dapat tayong tanong, sino to? Sino ako? Sino ako sa harap ng Diyos? Dapat ganun. Sino tong Diyos na ito? Ngayong panahon ng pandemic, sino tong Diyos na ito? Walang nagawa ang United Nations, walang nagawa halos sa mga dalubhasa na mapigilan ng kamatayan ng 5 milyong tao. Sino ito? Ano bang iniisip mo, kapatid? Anong iniisip mo? Ito ang mensahe ng Diyos sa iyo. Magkaroon ka ng pananahimik. Magkaroon ka ng pagbubulay-bulay. Si C.S. Lewis, meron siyang illustration doon sa kanyang sinulat na aklat, yung screw tape letters, so sinabi niya, meron siyang, he described one of the charges of the junior devil, screw tape. Samantalang siya ay nakaupo doon sa British Museum para mag-reflect ng mga spiritual question, dinala siya nitong si junior devil, si screw tape, palabas. At paglabas niya, narinig niya yung maiingin na bass at mga batang sumisigaw na nagbebenta ng kung ano-ano. Di ba ganyan ang ginagawa sa atin ngayon? May junior and senior devil. Hindi tayo magbulay-bulay. Sino ang banal na Diyos na ito? Sino ang soberanong Diyos na ito? Sino ang powerful na Diyos na ito? Na nagliligtas at humahatol at puno ng grasya. Nawa, mga kapatid, mga kaibigan, sa natitirang buhay natin, matutunan natin ito, manahimik sa Kanya. At hindi naman naghahanap tayo ng sagot kung saan-saan, nandito na sa Kanyang banal na kasulatan. Sino siya? From Genesis to Revelation. Siya ang Diyos. Na iisa na may 3 persona ng lahat ay ginagawa para sa ating kabutihan. Upang tayo ay maging tunay na mga tao ng Diyos. Sapagkat may babala din siya. Sino siya? Magwawasak siya. Narinig niyo mga bata? Narinig niyo mga matanda? Magwawasak siya ng mga tumanggi sa Kanya. Pero magliligtas siya. Magliligtas siya. Ako ay may pakausap sa inyo, lumapit kayo ngayon. Lumapit kayo ngayon sa Kanya. Hindi kanyo tatanggihan.
Naparito siya upang sundin ang kalooban ng Ama at tubusin ang mga tao sa kanilang kasalanan. At sa lahat ng mga miserableng buhay na kanilang dinaranas. At biglang siya ng kagalakan at tunay na pag-asa sa Kanya. Sinabi sa verse 80, siya'y lumaki at lumakas at siya'y nasa ilang hanggang sa araw ng Kanyang papakita sa Israel. Titingnan natin ang detaling ministeryo nitong si Juan bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kaulang bahagi ng research na ito ni Dr. Luke upang tayo ay bigyan ng encouragement ng Diyos natin ay tapat sa Kanyang biyaya ng Ebanghelyo ng kaligtasan at nararapat na tayo tumugon ng kababaan, ng pagpupuri, ng pagsamba, ng pag-asa sa Kanya. Dito isinambulat niya sa Kanyang awit. Imagine to, ilang buwan siya napipi, nabingi. Dahil siya kawalan ng pananampalataya, pero nahabag ang Diyos at talagang mahabagin ng Diyos. Kung dinidisiplina ka, hindi yan ang katapusan. Anak ka niya, di ba? Hebreo 12. Kung tunay ka niyang anak, didisiplinahin ka niya. Masakit ang disiplina niya. Pero sa mga natuto, titindig sila dahil pinatitindig sila ng Diyos na sagana sa biyaya. Pero kung magpapatuloy ka sa katigasan ng iyong puso, tuloy-tuloy kang babagsak. Magandang naisip po palagi itong si Juan, ay si Pedro at si Judas. Parehong bumagsak sa kasalanan. Yung isa'y tuluyan na siya. Lumayo sa Diyos. Pero yung isa, si Pedro, bumagsak man, subalit, pinakain ng Panginoon at tinanong, mahal mo ba ako, Juan? Opo, mahal kita talaga. Okay, gawin mo ang aking kalooban. 3 times. Kaya pumasok sa kaibuturan ng kanyang puso. Mahal niya talaga ang Panginoon. And therefore, gawin mo ang kanyang kalooban, ang kanyang kautusan. Sa bisa at kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo at lahat ng kanyang pamamaraan ng biyaya na binigay na sa iyo. Ito ang awit ni Zacarias ng kaligtasan sa Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo. Bagamat ito ay pagpupuri niya dahil sa pagtugon ng Diyos sa kanilang panalangin, sa pagkakaroon nilang anak na inihahanda ng Diyos na magdudulot ng kaligayahan sa marami, maghahanda para sa pagdating ng ating tagapagligtas. Sa unang bahagi nitong awit niya sa verses 68 to 75, ito ay papuri sa pagtutubos ayon sa tipan ng Diyos. Binanggit ito ang tipan ayon kay David na dakilang hari ng lumang tipan. At hindi lamang dito sa tipan niya kay David, hanggang doon pa sa kanyang tipan kay Abraham. Ito ang laman ng awit niya, puno ng salita ng Diyos. Hindi kagaya ng maraming awit ngayon, puno ng hindi makapagpapalapit sa Diyos. Pero itong awit niya, punong-puno talaga siya ng katapatan ng Diyos, ng tipan ng Diyos. At binanggit niya dito sa verse 68, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. Napakagandang awit na ito ng isang taong maraming kaalaman, subalit sa panahon ng buhay niya na siya'y dinisiplina ng Diyos at siya'y napanumbalik at siya'y nagpuri sa Diyos. Mayroong revival sa kanyang puso dahil sa sapat na biyaya ng Diyos. At ang laman ng kanyang awit, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. At nawaya yan ang maging saloobin mo, purihin ng Diyos. Sapagkat karapat dapat siyang purihin. Hindi man tugunin ngayon agad-agad ang kahilingan ng iyong puso, siya'y tapat. Sa lahat ng panahon, purihin ang Panginoon. Higit sa lahat sapagkat dinalaw niya, tinubos niya ang kanyang bayan. Hindi ba yan gustong iparating ngayong Kapaskuhan? Dinalaw ng Diyos ang planet Earth?
upang iligtas tayo sa darating na apoy, sa darating na paghatol. Sa puot ng Diyos, tinubos tayo, wala nang paghatol sa sino mang na kay Kristo. Hindi ba yan ang gusto nating i-communicate ngayong panahon na ito? Pero hindi lang ngayong panahon natin i-communicate yan. Linggo-linggo, may pandemic o wala. Nasa online o nasa in-person, hindi tayo tumigil, i-communicate ang magandang balita na kailangan ng mga taong bumagsak sa kasalanan, na apektuhan true and true, totally depraved. Total din ang pagliligtas ng Diyos. Kaya purihin ang Diyos. Siya na nagbayad sa hindi natin kayang bayaran. Tayo ay nasa ilalim ng pagkakautang. Hindi natin kayang bayaran ng Diyos sapagkat hindi natin nagawa ang nire-require niya sa atin sa balat ng lupa, na siya lamang ang iyong mamahalin. At mamahalin mo ang kanyang minahal na nilikha ayon sa kanyang wangis. Walang sino man ang matuwid. Wala kahit isa. Kaya sinugo niya ang tanging matuwid. Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Siya ang nagbayad. Siya ang nagbayad ng ating pagkakautang sa Diyos na hindi natin kayang bayaran. Kaya talaga itong awit na ito ay pagpupuri sapagkat tinitrace niya ito sa pangako ng Diyos kay David na may hari na darating. Hari na ang kaharian ni walang hanggang. 2 Samuel chapter 7 verses 11 to 13. Mula sa araw na ako'y humirang ng mga hukom ng aking bayan, bibigyan kita ng kapahingahan sa lahat ng mga kaaway. Bukod sa rito, sinasabi ng iyong Panginoon, igagawa ka ng Panginoon ng isang bahay kapag ang iyong araw ay naganap na at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga ninuno. Aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong katawan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Siya'y magtatayo ng bahay para sa aking pangalan, aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian, magpakailanman, at siya ay binigyan pa ng higit na kaliwanagan sa propesiya ni Isaiah, 700 years pa, bago isilang ang Panginoon. Isaiah 9, verse 6 and 7, sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailan paman. Isasagawa ito sa sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Yan ang laman ng awit ni Zechariah, ang katapatan ng Diyos sa kanyang tipan sa dakilang hari na may darating na hari na mga hari ang ating Panginoon. Masdan ninyo ang pag-ibigay dito ng diin sa pagliligtas ng Diyos na darating at inihahanda ng kanyang anak na ito na si Juan. Nagtaas siya ng sungay, verse 69, ng kaligtasan para sa atin sa sangbahayan ni David na kanyang lingkod. Sungay ay simbolo ng kapangyarihan, ng lakas ng Diyos, ng tagumpay. At yan ang picture ng ginawa ng Panginoon sa Kalbaryo na kung saan ang simbolo ng sungay ay kapangyarihan ng Diyos na tumalo sa kaaway natin ang diablong si Satanas. Ang kamatayan, ang sumpa. Yan ang display ng kapangyarihan ng Diyos. The horn of salvation. At ito nakikita natin sa pangako ng Diyos kay David. At bumabalik hanggang doon sa pangako niya kay Abraham, verses 71 hanggang 74.
Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Tapat ang Diyos. At talagang nagliligtas. Ang ebidensya, ikaw at ako, niligtas sa pangakong ito ngayon. Kaya may awit sa puso natin dapat, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi kayang tunawin ng pandemya. Hindi kayang tunawin dapat ang anumang sitwasyon ng buhay. Sapagkat ito ay kagalakan sa ating puso dahil sa biyaya ng Diyos. Anong resulta dapat dito, mga kapatid? Tingnan mo ang binanggit dito. Niligtas niya tayo, hindi para mabuhay para sa sarili. Sinabi niya dito, 74 to 75, pinagkaloob niya ito sa atin na tayo iniligtas mula sa kamay ng ating mga kaaway ay maglingkod sa Kanya ng walang takot sa kabanalan at katwiran sa harapan niya sa lahat ng araw ng ating mga buhay. At yan ang prinsipyo sa bagong tipan. Kung ikaw ay nakaranas ng biyaya ng kaligtasan, Ephesians 2 verse 10, inihanda tayo sa mabuting gawa. Hindi tayo naligtas sa mabuting gawa, kundi sa gawa lang ng Diyos na mabuti. Tayo ay naliligtas. At kung naligtas tayo sa biyaya ng Diyos, tinawag tayo para ano daw? Para maglingkod. Hindi lang basta maglingkod. Nang walang takot, hindi lang walang takot. Sinabi sa verse 17, may kabanalan, verse 75. May katwiran sa harapan niya na banal ng Diyos sa lahat ng araw ng ating buhay. So may aral dito kasi pwede mangyari na ikaw ay naligtas, di ka naman naglilingkod. Naglilingkod ka pero hindi ka naman ligtas. Naligtas at naglilingkod pero wala namang kabanalan at katwiran. May panlabas na kabanalan at katwiran pero hindi naman ligtas, hindi naman naglilingkod. Hindi yan ang deklarasyon ng Diyos. Ang deklarasyon niya sa atin ay ating kilalanin na ang Diyos ang soberano ng lahat-lahat ng ating kaligtasan. At tayo binilay ng kanyang dugo. At tayo pag-aari na ng kabanal-banalang Diyos. At ang tugon ay kagalakan sa pagsamba. May pandemic o wala. May kagalakan sa paglilingkod, sa biyaya ng Diyos. Yan ang hinahanap ng Diyos sa iyo. Ibigay mo dahil ikaw ay binigyan niya ng biyaya. Ng hininga pa. Sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Sa habag ng Panginoon. Ma-revive ka, kapatid. At purihin natin ng Diyos sa kanyang katapatan. Paglingkuran natin siya anuman ang gifts na binigay sa iyo. Anuman! Sa bagong taon na ito, mga kapatid at mga miyembro ng Cubao Reformed Baptist Church, anuman ng kaloob ng Diyos sa iyo, huwag mong ibaon sa lupa. May message sa atin si Deacon Alvin sa ating online prayer meeting ng mensahe na yan. Naka-record naman yan, balikan mo bilang miyembro. Bakit? Kung hindi mo pinamumuhay angkop sa ligtas sa biyaya, hindi kanya tatantanan 24 oras. Hindi kanya tatantanan. Didiretsuhin kanya. Idediretso kanya. Hindi pwedeng walang kabanalan. No one will see the Lord. Baka ikaw ay nasa collision course ngayon sa oras na ito. Alam niyo yung kwento, di ba, ng isang kapitan na kung saan ay mabagyo at madilim at meron siyang mga kasalubong. Sinabi niya, you change your course. Sabi nung sumagot, you change your course. Sabi nung I am captain. Ay, hindi naman siya kapitan, sabi niya. So lalong nagalit yung captain. You change your course. Sumagot uli yung isang mababa ang tungkulin ni isang second class. You change your course because I am a lighthouse. You cannot win with the Lord. Be humble. Submit. Bigyan mo siya ng kaluguran. Sa natitira pa dito, in summary, sa awit niya, merong mensahe ng kaalaman at kapatawaran.
may kaalaman sa Diyos at purihin ang Diyos. Hindi niya pinagkait ang kanyang iniisip mula sa walang hanggang. Hindi niya inilihim ng tuloy-tuloy. Kanyang ipinahayag ito. And we are in a modern world. Isang pindot mo lang, malalaman mo ang mga katangian ng Diyos sa pahayag sa Biblia. At pinapangaral sa pulpito Sunday after Sunday for you to grow in grace and in knowledge of the Lord Jesus Christ. Yun ang tunay na nakaranas ng kapatawaran, nakaranas ng pag-aalis, pagbubura ng ating mga pagsalangsang at kasalanan sa harapan ng Diyos. At ang tunay na naligtas sa horn of salvation of God, sa kapangyarihan ng Diyos. May tunay na kaalaman, may tunay na intimate na relasyon sa Diyos. At may mensahe ng kaliwanagan sa gitna ng kadiliman. Ito yung picture na nilarawan dito ng mga tao ng Diyos sa ilalim ng kadiliman dahil sa pagkakailipin, subalit may sinag ng liwanag. At yan ang nakita natin sa buhay natin bago tayo maligtas. Nasa gitna ng kadiliman. At di sa akin, sa Saudi Arabia, ako naligtas. Pangalan ko pa naman ay Ishmael, father of Muslim nation. At doon, sa bansa na pinagbabawal ang Ebanghelyo, nakita ko ang sinag ng pag-asa ng kaligtasan ko. Ganyan din ang ginawa sa iyo. At ganyan ang ginagawa sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, 5 milyon ang ibinalik sa alabok. Marahil maraming hindi doon ang ligtas. At ikaw ay may pagkakataon pa upang makita mo ang awit ni Zechariah, awit ng pagpupuri ng kaligtasan, kanyang pinahayag sa gawain ng kanyang anak na inihanda para sa dakilang tagapagligtas ng sanlibutan. Kalooban ng Diyos, yun ang focus natin sa pag-aaral next week. Pero sa aking pagtatapos, makita natin itong ating kaligtasan. Ma-appreciate natin, napakalawak talaga. Hindi pwede na ating tingnan lang sa bagong tipan. Tingnan natin ang history ng katapatan ng Diyos, ng kanyang redemptive history. Napakalawak, napakayaman. Dapat mayroon tayong kagalahan na pabilang tayo sa kanyang tipan. Purihin ang Diyos. So maligayang Pasko sa inyong lahat. Happy holidays. Nawa ay matagpuan mo ang tunay na tagapagligtas ng sanlibutan sa iyong buhay. At kung kinahabagan ka niya, magpuri ka, magsamba ka, maglingkod ka, hanggang sa wakas. Maranasan mo ang tunay na pagpapala sa iyong buhay, sa iyong kaluluwa, hanggang makasama mo ang ating matapat na Diyos. Let's pray. Sa iyo po namin dakilang Diyos, muling binabalik lahat ng papuri sa iyo na aming matapat na Diyos. Patawarin mo kami sa aming kasalanan at pagkukulang. Mahabag ka na kami i-revive mo, Panginoon, para sa iyo at magligtas ka ng marami ayon sa iyong kaluwalhatian at kapurihan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tumindig po tayo para sa ating